What's up mga kaasang? At ayun na, for today's video ipapakita ko sa inyo yung aking mga blue polar parrot. So ayun nga no, nakalipas yung bagyo, buti wala nangyari sa atin at hindi tayo masyado naapektuhan. So ayun ngayon, papakita ko yung mga tinago natin na blue polar parrot dito kasi gusto ko rin makita nyo ng malinaw at maliwanag no, kasi nga madilim yung pinaglalagyan natin na aquarium dyan. So lilipat natin sila doon sa maliwanag at papakita ko sa inyo ng malapitan dahil hindi ko rin nasisilip talaga sila. So yun, kumuha muna akong tubig dito pero i-update ko na rin kayo doon sa ating NMAX no. Ito medyo nakakabawi na to ngayon, dati 'di ba nung mga update natin hindi siya kumakain. Ngayon pag binibigyan ko siya ng pagkain na Tubipex, kumakain naman na siya. So sana makarecover na siya no at hindi na siya ganyan itsura niya kasi hindi kagandahan yung itsura niya pag wala talaga sa kondisyon. So ayun, kunin natin yung mga blue polar natin. Kung maalala nyo, no, may tinabi akong 5 piraso dito na sabi ko nga ipalalakihin ko para maging breeder soon. So, eto silipin natin no, dahil hindi ko rin sure kung ilan ba dito yung female at male. Kasi nung nilagay natin sila dyan, talagang maliit pa at hindi pa kita yung gender. So, tignan natin kung makikita natin. Ulihin muna natin. At medyo mahirap. Medyo mahirap ulihin. So, fast forward. Alright, so nakuha ko na yung 5 nating juvie size na blue polar parrot dito. So, ganito sila kalalaki. Ayan. So, ayan. Maganda alagaan ng blue polar parrot, lalo na kung meron kang isang pair niyan. Kasi ang bilis talaga nila dumami. At nakakatuwa din makita na nagpaparami sila ng sila lang na kahit hindi natin masyadong tulungan sila, nagbibreed sila ng kusa at ayun nga, ang bilis at ang dami nilang inaanak. So yan, lagay muna natin sila sa isang slot dito na malinaw para mas makita nyo at makita ko rin kung ano na yung kalagayan nila. Tanggalin na rin natin itong mga filter media na to. Yan, tanggalin muna natin ito para wala silang pagtaguan, pati yung ating sponge filter tanggalin muna natin, lagay muna natin sa kabila. At syempre, kailangan natin buksan yung ilaw. So yun mga kasang, ito na yung 5 nating blue polar parrot. At kung makikita nyo, no, yung isa medyo maputi. Medyo na-stress sila dahil kinuha ko sila no, at hindi sila sanay din na kinukuha sila at tinitignan sila ng mga tao. Dahil hindi ko nga sila laging pinapansin. So yan, nakikita ko ngayon parang isa lang yung female, itong maliit na to. Kasi ang alam ko lang dyan na paraan na pagtingin, yung female kasi usually mas maliit kumpara sa iba. Tapos yung tiyan nila ay medyo mamula-mula. May kulay red sa tiyan. So kunin natin itong isa. Ito yung tingin ko female. Ayan, sana mapakita ko sa inyo na maayos, no? So ito yung tingin kong female. Yan, ganyan kalaki na siya ngayon. At yun, kung mapapansin nyo yung part ng tiyan niya medyo mamula-mula. Pag tumanda na to ng konti, mas magiging yung pula niyan, mas makikita natin yung pula doon sa tiyan. Mamaya pakita ko sa inyo yung nanay nito, nakitang-kita talaga yung pula yan, no? Yung part ng tiyan niya medyo mamula-mula yan. So yan yung unang tinitignan ko pag magge-gender ako nito. Na compare sa mga lalaki, walang ganon. Ayan, no? Parang ang nangyari nga dito 4 yata yung lalaki natin o 3. Ito kasi isang to parang mukhang babae siya pero yung tiyan niya parang hindi mamula-mula. So hindi pa tayo sigurado dyan kung female yan. So ang gagawin ko dito, pag-iwalay-hiwalayin ko naman yan ulit. Pero dito na sa tank na to. So ayan, ganda ng male, grabe oh. Parang flower na maliit. So itong isda na to hindi to masyado napapansin, no? Pero ang ganda, kakaiba rin yung ganda niya. Sinasabi nung iba, convict cichlids daw sila na maliit lang, pero ako hindi ko alam kasi naabutan ko na to, blue polar parrot ang tawag so hindi ko rin talaga sure alam kung convict nga sila na maliit lang. So ito yung pinaka parents nila, no? Ito yung nanay at tatay nila. Ito yung female, kung mapapansin nyo yung tiyan, ayan nga medyo mamula-mula na orange. Tapos yung male, ito yung male natin, malaki na walang pula sa tiyan. So yun talaga yung palatandaan ko lang, yun lang yung alam ko lang din na paraan para ma-gender yung mga blue polar parrot. Lumalabas yung kulay na red niyan pag nagiging juvie na yung mga blue polar parrot. So itong breeder ko na to, 3 years na to. 3 years old na yan o baka mahigit pa kasi binigay lang sa akin yan, malaki na rin. At ito, tinitignan ko nga parang hindi pa pwedeng i-breed. So subukan natin pag-iwalay-iwalay na. At sa susunod,
tignan natin kung mabibreed natin yan kasi isa pa lang yung shoe female natin dyan. So yan lang na may update natin. At kailangan ko rin linisan to kasi lalagyan ko yan ng mga growths natin na flower horn, kaya ako gustong tanggalin at i-water change. So yun mga kasang, no, yung mga isda natin dito wala pa rin naman pagbabago, medyo mabagal ang paglaki nila dahil hindi ko sila binobomba ng pagkain kasi nga naging nagtag-ulan at mahirap, baka mamatay sila sa sobrang pagkain. So meron pa rin tayong mga available dito mga guppies, tapos hindi pa ako nakakakuha ulit sa farm, hindi pa ako nakakapunta doon after nung bagyo. So update ko na rin kayo, pakita ko na rin sa inyo yung ating HB11. So itong HB11 binebenta ko nga siya ng 150 lang ang isa. Yan, may mga hiniwalay na ako dyan para madali nyo piliin kung gusto nyo pumunta dito, or kung gusto nyo na pilian ko muna kayo bago natin pa-ship yan. May mga nakahiwalay dyan. Tapos meron dito mga sama-sama pa. Binibenta ko to ng 150 lang ang isa. 4 na peraso, 500. So yun lang yung natin, yung price natin, no. Yeah, may mga hiniwalay pa ako. Ito yung una kong hiniwalay na dalawa, yan, no. Tapos yung isa niyan, ano matawag yan, Thai silk. So itong Thai silk na to, iniisip ko kung baka hindi ko ibenta yan, baka palakihin natin. Kasi ang ganda ng pagka Thai silk niya, no? Maputing maputi. So yan, pakainin muna natin, no? Papakita ko sa inyo, naisip kong pakainin tong ating NMAX. Yan, kumakain na siya ng ng Tubipex. Pero pag binibigyan ko ng pellet, ayaw niya pa rin pansinin. So tignan natin dahan-dahan, no, kung bumalik na yung appetite niya. Kasi pag bumalik na yung appetite niyan, tapos lagi na siyang mabubusog, gaganda na ulit ang itsura niya. Ngayon kasi parang ang weird ng itsura niya, eh. Lumiit yung cock, pumayat. Kasi nga nakaraan, hindi talaga nagkakain. So yan, magpakain na rin tayo ng ibang ating mga isda. So ganito ako magpakain ng Tubipex sa kanila, no? Hindi ko naman sinasama talaga yung tubig. At ko lang, sinisipit ko lang nitong ating ano ba tawag sa pansipit na yan. Basta yan ginagamit ko. Tapos hindi ko naman hinahawakan yung Tubipex. Kasi kahit papaano, ayoko silang hawakan. Kahit ang tagal ko nang nagtutubipex, no, ayoko humawak ng Tubipex talaga. So iniano ko lang sila, kinukuha ko lang unti-unti, tapos binibigay ko sa mga pinapakain natin. Kasi ang priority ko talaga mapakain ng Tubipex natin yung mga growth natin na flower horn. Ayan, kasi sila yung gusto ko talaga na lumaki agad. Pero yung mga guppies, binibigyan ko rin sila nito. At yun, akala ko nga dati delikado sa guppies to. Kasi dati nangyari sa akin, nagpakain ako niya, namamatay yung mga guppies ko. Ngayon hindi eh. Kahit anong size ng guppies, kahit fry, kahit malalaki, binibigyan ko sila ng Tubipex. Okay naman sila. So yun guys, no, may gagawin nga pala tayo dito sa likod. Dahil nung nakaraan, nakita ko nga to na madumi na yung lalagyan nitong ating male na na flower horn. Ito yung breeder natin. So ang dumi na niya, kailangan ko na i-water change yan. So naisip ko na ilipat na lang siya sa tank kasi iwa 100% water change ko na lang din yan. Kasi nga sponge filter lang to dahil wala naman tayong overhead dito. Kaya ayan, sobrang dumi. Ayan, buksan natin yung ilaw. Lagyan natin siya ng ilaw para mas makita nyo. So ito yung ating metal storm galing kay Boy Ubo yan. Grabe, kitang-kita yung dumi lang nilagyan natin ng ilaw. So kailangan na talaga natin siya malipat, no? Baka kasi sumama yung pakiramdam niya dyan. So ito yung breeder natin ng HB11 at HB12. Yan yung tatay ng mga yon. Yung HB11, yung nanay no na Bislab, kung napanood nyo yung video nung nakaraan, namatay kasi tumalon do sa aquarium niya. So ililipat ko sila dito, no? Kung maalala nyo, tumatagas yan dito sa ilalim. So naisilan ko na siya at may tubig na yan, mga 3 days na yung tubig niyan. So ang tingin ko okay naman na yan. Kahit hindi fully cycled, basta napasingaw nyo na yung tubig at napatagal nyo na ng at least 3 days. Yan, nilagyan ko na rin ng divider para dito sa female natin. Kasi itong female natin na to, nag-head shake na kasi siya. So baka mag-breed na sila nitong katabi niya, kaya naisip ko na ilipat na din dito sa kabila ito. Tignan natin kung baka mangitlog na yung ating female ulit kasi mga 15 days to 20 days pwede mangitlog dyan ulit eh. So kailangan na nga natin siyang ilipat at ito na nga, diretso na, no? Wala nang cut yan. Madali lang na mahulihin to. So yun, sulit na tayo dito, no? Kasi nga na-breed na natin siya agad nung nakuha natin siya. Mga ilang buwan pa lang din sa akin itong female na to, siguro mga 2 months pa lang din.
At ang sabi nga sa akin nung binilihan ko ay masipag daw itong mga itlog. Basta in good condition. So ayun, tingin ko naman in good condition naman siya. At ayun nga, nakikita ko na siya ng behavior na nag-head shake siya eh. So breeding behavior kasi ng mga flowerhorn yung pag nag-head shake, malapit na yon o nagyaya na mag-breed yon. So ilagay na natin dito yung ating female. Yan no. Hindi pa naman drop tube pero tingin ko malapit na yan. Mga 1 linggo, 2 linggo, mga itlog ulit yan. Tapos itong ating male, tabi muna natin itong ilaw. Baka magwala ito dahil medyo malaki na ito. Kung magtatalsik ng tubig yan, yari na naman tayo. Yari na naman tayo kay misis niyan pag nagtalsik ka ng tubig. Alright, di masyado. Yun, so dito ko na sila i-prepare. Tapos ayun, susubukan natin tanggalin yung ano niyan. Mga ilang araw subukan natin tanggalin yung divider. Tapos kung di sila mag-away, lalagyan ko na sila ng clay pot. So ayan, lagyan natin ng ilaw para mas makita nyo yung ating breeder ng HB12. So meron na nga silang anak no nakaraan. Ito yung na-breed natin. Pero ang release ko pa niyan mga January pa. Medyo matagal pa no. Kasi maliliit pa. At ano pa lang, parang anong date na ba ngayon? Parang 13. Mga ano pa lang, mga wala pa silang 15 days old. Kaya maliit pa no. So ayan yung itsura nila. Hindi ko alam kung ano strain ng female eh. Pero itong male natin, Metal Storm yan. Galing kay Boy Ubo yan. Kung kilala nyo si Boy Ubo, yung na-breed niya, nakapagtabi tayo. Ang ganda rin naman ng female. Hindi ko lang alam kung anong strain eh, pero ang ganda rin talaga ng female. KCC daw yan eh, pero hindi niya rin, yung sa pinagkuhanan natin, hindi niya rin alam kung anong strain. So ito na yung mga anak nila na HB12, unang batch. Sana magkaroon ng batch 2 no. Medyo marami na to, pero susundan pa rin natin agad no, dahil habang ayun nga, habang ganado pa yung ating female o male na mag-breed, i-breed lang natin sila na i-breed. Siguro ako sakaling magkaroon to ng batch 2, tsaka ako bibili ulit ng ano, ng bagong male o bagong male at female ulit para meron tayong bagong strain ulit na magagawa. So yan, lumalaki na sila, kumakain na sila ng ano, ng BBS. Pinapakain ko dyan mga live BBS, pero hindi pa nila kaya kumain ng 2BPEX. So medyo matagal pa yan talaga. Ang release niyan katapusan ng December kasi sila magto 2 months. So siguro by January na natin ma-release yan. So sa mga maghihintay, yun, update lang kayo. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.